Hallelujah, 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 Hallelujah. Para sa lahat ng bansa, liwanag na nagmumula sa bayan mong di nakila. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, ang mga magulang ni Jesus ay pumunta sa Jerusalem. Dala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito, at naghihintay sa kautusan sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin, ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, at inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil, at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikipapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Merry Christmas po. Nasa ikalimang araw pa lamang po tayo ng kapanahunan ng Kapaskuhan. Very much ay Christmas season. At pag nakakita po kayo ng isang sanggol, halimbawa, itong mga araw na ito, nakikita-kita kayo ng mga reunion, mga makaibigan, magkikita, mga meeting up. Pag nakakita kayo na mayroong dala yung anak na sanggol ng inyong kaibigan o kaanak, ano unang-unang niyong ginagawa? Siguro, pinipisil niyo yung pisngi, ang cute-cute naman, kamukha ng nanay niya. Ano pa ang gustong-gusto nating gawin?
pag meron tayong kaibigan na karga-karga yung sanggol na anak niya, siguro po, ang isa sa gusto natin gawin, kargahin. Pakarga nga. Di ba? Pakarga. Kasi parang, ang sarap kargahin ng isang batang sanggol, lalo pat ang cute-cute, no? Parang walang kamalay-malay, inosenteng-inosente, nakakagigil, ika nga. No? Si Simeon, hindi po nalalayo ang kanyang unang reaksyon. Nung makita ni Simeon na dala-dala ni Maria at ni Jose ang kanilang sanggol, agad-agad niya itong kinalong. At ang kasiyahan ni Simeon ay lampas-lampas sa marahil kaligayahan na ating nararamdaman kapag tayo ay kumalong ng isang bata. Bakit? Dahil para kay Simeon, yung kinakalong niya, hindi lang cute na bata na walang kamalay-malay, kamuwang-muwang, inosente. Kung hindi ang pagkarga niya dun sa bata ay tanda na natupad ang pangako sa kanya ng Diyos. Natupad ang pangako ng Diyos sa kanya, kaya nga ang sabi, pwede na akong mamatay. Ganun ang kaligayahan ni Simeon. Pwede na akong mamatay. Dahil ang bata na kinalong niya ay katuparan ng propesiya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang magiging Mesiyas ng Israel. Imagine yung kasiyahan ni Simeon. Katuparan ng pangako ng Diyos. Hindi lang dahil mayroong cute na bata, kung hindi katuparan ng pangako ng Diyos sa kanya. Bagamat sa parehong sandali, mayroong kakaibang nangyari. Kung si Simeon, lampas-lampas, sobra-sobra ang kanyang kasiyahan, sa kabilang banda naman, si Maria ay naroroon naman ang kanyang malalim na hinagpis. Bakit kanyo? Dahil ayon na rin sa propesiya, at ito ay sinabi ni Simeon, ang batang isinilang ni Maria. Para kay Maria, ang anak niya, ayon kay Simeon, ay magiging kamumuhian. Ito ay hindi tatanggapin ng maraming tao. Na ang batang si Jesus, pagdating ng panahon, siya ay uusigin. Siya ay hindi tatanggapin. Ganun na lamang po siguro kung ikaw ang magulang, naturalmente, talagang ito ay maghahatid ng matinding kalungkutan o hinagpis sa iyo. Kaya nga ano ang sabi ni Simeon sa bandang huli, Maria, ang puso mo ay parang tinarakan ng balaraw. Ang puso ng ina, parang tinarakan ng balaraw. Doon nga nagsisimula yung tradisyon natin na 7 Sorrows of Mary. Yun ang unang hinagpis ni Maria. Ang propesiya na narinig niya kay Simeon. Na ang kanyang anak ay hindi tatanggapin ng sanlibutan at ito ay uusigin. Ano po ibig sabihin sa atin ng tagpong ito? Ang pagdating ng Panginoon, ang presensya ng Panginoon, maaaring magbigay sa iyo ng malaking kaligayahan, ngunit ito rin ay pwedeng maghatid sa iyo ng matinding kalungkutan. God's presence can bring you joy, but it can also bring you sorrow or grief. Yun po ang katotohanan. Ganyan dumarating ang Diyos sa atin. Siguro po, sa bawat pare, gusto namin, pag pumapasok kayo sa simbahan, kayo ay malungkot, nanghihina, lalabas kayo na masaya at magaang ang pakiramdam. Yun naman ang gusto nating lahat, hindi po ba? At yun naman ang karaniwan nating nararanasan. Pero sa kabilang banda, nakakaranas din naman siguro tayo na paglabas mo ng simbahan,
parang lalong lumalim ang iyong iniisip. Parang you were bothered. You were shaken. Bakit? Hindi ibig sabihin, you missed the presence of God. Hindi ibig sabihin, hindi ka tinanggap ng Diyos. Ang ibig sabihin noon, ang salita at presensya ng Diyos ay pwede ring ikaw ay to disturb you. Ikaw ay gisingin sa iyong mahabang panaginip. Ikaw ay istorbohin sa iyong kapayapaan. Hindi para ikaw ay idiin, kung hindi sa bandang huli pagkatapos ng iyong pagiging ligalig, sa pagkatapos na ilang istorbo ka, ay susunod naman ang mas malalim na kapayapaan at kaligayahan. Di ba pag ganun iyon? Hindi tayo lang pumupunta sa simbahan para marinig yung gusto nating marinig. Pumupunta tayo sa simbahan dahil handa tayong makinig sa kung ano man ang sasabihin sa atin ng Diyos. Parang mga anak, hindi po ba? Mga anak, pag kinakausap tayo ng ating mga magulang, hindi lang tayo makikinig doon sa gusto nating mapakinggan lamang. Makikinig din tayo kahit yung sinasabi ng magulang natin masakit. Kahit yung sinasabi ng magulang natin taliwas sa gusto natin. Pero alam natin, kung ano man ang sabihin ng magulang natin, ito ay kabubuti natin sa bandang huli. Mahirap sa bandang unahan na mapakinggan, marinig ang kanilang sinasabi, pero sa bandang huli naman, ito ay maghahatid ng magandang kapalaran, mapayapang buhay, maayos na kabuhayan. Amen? Ganun po ang Diyos. Ang presensya ng Diyos, ganun po sa atin. Opo, ito ay magbibigay ang salita ng Diyos, ang presensya niya, magbibigay ng kapahingahan, ng kagaangan ng ating kalooban. Pero maging handa din po tayo at maging bukas din po tayo. Dahil ang kanyang mensahe, ang kanyang salita, ang presensya, pwede rin magdulot sa atin ng matinding pag-iisip na tayo ay maistorbo sa ating kapayapaan. Pero alam natin, sa bandang huli, ito rin naman ay maghahatid ng malalim na kasiyahan at kapayapaan. Pupunta tayo sa simbahan, hindi lamang para gumaang ang pakiramdam. Pumunta tayo sa simbahan dahil gusto rin po nating pakinggan ang Panginoon, ang kanyang salita, na marahil minsan ay mabigat, ngunit sa bandang huli naman, tayo rin ang makikinabang. Tayo rin ang magiging maayos ang buhay dahil sa biyaya na kapalit ng mga salita na minsan ay mabigat para sa atin. We come to the church not to hear what we want to hear. We come to the church because we want to hear the word of the Lord that will free us, that will give us peace. Amen.